Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nagbabalik ho tayo para magbigay ng komento at reaksyon. Nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. Kaya simulan natin guys, let's go! Ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pinatotohanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paniniwala na friend to all, enemy to none. Dahil dating Senator Manny Pacquiao at Pangulong Bongbong Marcos, masayang nagkita sa loob ng Malacanang. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan. Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Pinas Insider guys, Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Tuloy ulit natin guys. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nakikipagbati na di umano si dating Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na Sports Day sa loob ng Malacanang. Para sa mga kabataan ay masayang nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at boxing legend dating Senator Manny Pacquiao. Makikita sa larawan ng kanilang pagdaupang palad na nagpapahiwatig ng pagkakaibigan. Ngunit kung ating matatandaan noong nakaraang kampanyahan ay panayang banat at paninira ni dating Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito. Kaya naman, labis ang paghanga na natanggap ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. Bilhin nyo guys, sa loob ng sa lahat ng paninirang natamo ni BBM kay Manny Pacquiao, hindi siya nagtanim ng sama ng loob or nagsalita about laban kay Manny Pacquiao guys, di ba? Napakabait ng ating Pangulo guys. Dahil hindi man lang ito nagtanim ng sama ng loob. Totoo. Ngunit sabi naman ng iba nating mga kababayan, tila nangliligaw di umano itong si dating Senator Manny Pacquiao. Ayon pa nga kay Benji Contreras, nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mahigpit na katunggaling noong 2022 election na si former Senator Manny Pacquiao kahapon sa Sports Day sa Malacanang Ground para sa mga batang ulila na alaga ng DSWD Orphanage sa Pampanga. Sa kanilang pagtatakbo, walang makikitang anumang hinanakit si Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Manny Pacquiao. Gayong noong election campaign, may mga paninirang ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Totoo. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapatunayan lang ang kanyang paniniwalang friend to all, enemy to none. Para sa kanya, walang masamang tinapay, kahit sino ay kaibigan ang turing niya. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang walang kulay pagkatapos ng halalan. I salute you Sir Bongbong and Sir Manny Pacquiao. Kahit na madami sinabi si Manny Pacquiao noong nakaraang eleksyon, yan pang pinakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ako siguro si Manny, natunaw na ako. PBBM is really unique, as if Pacquiao was one of those criticizing Marcos during election campaign. But now, they are in the same agenda for sports. Salute to you PBBM. Humbleness may always in your heart and mind. Yan ang Marcos family, mapagkumbaba, di marunong maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Laging binabato niya tinapay, sa halip na bato ang itapon sa mga taong mapangusgat, mapang-api. Unity talaga ang hangad ng ating Pangulo sa mga pagkakaisa ng bayan. Love you Mr. President, ingat. A true leader is a very good example. Sports na sport for the love of people. Set aside na ang politics. Peace be with you, Mr. President and First Lady. End quote. Usapan natin ngayon ito, nag-brown out na naman sa NAIA. Ang dami na naman pong flights ang na-delay, paulit-ulit na lang po itong problema natin kay DOTR. Habang may mga conglomerates po na nag-offer, hindi po malinaw kung
Yung offer ba nilang 100 billion ay para lang i-upgrade o para bilhin na yung NAIA? Medyo may kaugnayan ba yan, no? Sa pagba-brownout muli o sadyang palpak lang si Bautista? Alam nyo, wala pong no? Wala. Kawawa lang po yung bayan natin. Okay. Siguro by this time, alam na natin na nagkaroon na naman po ng brownout sa NAIA. Delays na naman, sangkatutak na naman yung tao dun. Talagang wala po kasi, alam mo, Mr. President, no? Hindi naman po kami hindi naman po kami nagmamarunong para payuhan ka ng kung ano-ano, no? Kasi po, Mr. President, sa mga pangkaraniwang mamamayan, yung maisahan tayo, wala nangyari. Alam niyo po, September, naganap na yan. Nag-brownout sa NAIA. Tapos matindi po yung brownout nung January 1. Talagang buong Pilipinas po, wala pong nakalapag sa Pilipinas, wala nakalis na eroplano. Bilyon-bilyon po ang nalugi ng mga airlines, pati po ng mga kumpanya, no? Tapos, papaalala ko lang rito sa mga magagaling na senador natin, no? Yung mga kanilang pinagsasabi. Yung heads must roll na sinabi nyo nung January 1, pero dahil walang nag-roll na heads, tuloy-tuloy lang yung problema. Nagtataka nga ako sa mga senador ngayon, no? Bakit dehin bokiki kayo? No? Tigilan nyo na yung pagtatanggol dyan kay Bautista. No? Ngayon, magagalit na naman ba kayo? Hintayin natin yung mga senador. Paulit-ulit na lang tayo eh. Paulit-ulit na lang tayo sa DOTR. Ito po yung usapin po na to. Hindi po to usapin ng supporter ka ba? O, hindi po. Usapin po to ng, ito po ang mga dapat tinututulan. Yung mga ganitong kapalpakan. No? Kasi, apektado po tayo eh. Biruin nyo, ang dami pong mga turista na gustong pumunta sa Pilipinas. Tama po yan. Tayo po, nag-hire ng sikat na Hollywood actress. Anong pangalan nun? Na may Pilipina blood pala yun. Nag-iimbita sa kagandahan ng Pilipinas. Talaga naman po, super ganda naman po talaga yung mga beaches natin dito. Tapos pagpunta nila sa Pilipinas, alam niyo po, wala pong tokis na mabubuisit ka lang eh. Paulit-ulit din naririnig mo eh. Meron kang circuit breaker, etc. Kahit po ilang paliwanag, kung paulit-ulit, si Bautista pa rin. Siya pa rin ang head ng DOTR. Uutusan pa rin ni PBBM, ayusin ni Bautista. Pag may palpak na naman, ayusin ni Bautista. Pag may palpak na naman, ayusin ni Bautista. Pag may palpak, ayusin ni Bautista. Kung tanggalin kaya natin si Bautista at palitan. Tama. Mas mainam pa talaga kung tatanggalin na lang, di ba? Laging panay siya yung dahilan eh. Mas mainam talaga, tanggalin na lang. I-try naman natin yung iba. Tama. Airport, magba-brown out. Anak ng tinapay naman, o. Kung biglang dumilim na papalapag ka. Hindi ko maintindihan kung ano talaga, no? Kung ano po talagang kapalpakan. Dapat pag sa mga ganyang klaseng airport sana, hindi naman na sana nag-brown out. Kasi ang pangit ng airport, tas mag-brown out, hindi ba? Kumbaga, napaka-importanting lugar yan. Lalo't nagpapalipad sila. Kahit na ano po, aksidente man yan, sinabotahe man yan, kinakailangan po may matanggal na dyan. Totoo. Kung sinasadya o sinadya man yan, aksidente man, ibig sabihin kung lagi na aksidente yan tayo, September, January, April, ano yan, kada 3 buwan meron tayong problema? April, May, June, July. July, meron na naman. August, September, October, meron na naman. Tatanggapin lang natin ang tatanggapin.
Pangulong Marcos. Ano ba naman? Minsan, hindi na po pwedeng hindi naman po to ano eh. Hindi po to yung mga naninira lang sa inyo na pwede nyong i-ignore. Mm. Brown out to sa NAIA. Hindi natin pwedeng ignore yung brown out sa NAIA. Tama. Tapos, kaugnay niya, alam niyo po kung ano po yung balita bago yan, isang araw bago yan, nag-o-offer yung conglomerate. Ito po tingnan natin kung kailan to binalita para makita lang po natin. No? Saan ba to? Hindi to. Ano naman sa conglomerate? Nabura ko yata. Teka lang, madali lang to eh. Ang gusto ko lang makita yung yung petsa eh. Conglomerate offers 100 million. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.